Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, latest news na magugulat kayo. PBBM nagsalita, umamin na. AFP gumalaw, bistado ng mga mambabatas. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Pag-usapan natin ang pag-amin ng Pangulong Marcos Jr. na wala na siyang magagawa sa isang bagay. Surrender. Nako, White flag na, wala na akong magagawa. sumuko na. Nag-attend siya ngayong araw ng turnover command o change of command ceremony sa Philippine Air Force. Then, after that, in-interview siya ng media tungkol sa budget for next year. Ito ang kanyang paliwanag na wala na daw siyang magagawa kasi yung BICAM, hindi niya na pwedeng baguhin yung inaprobahan ng BICAM. Ibig sabihin, Pero mga kababayan, di ba may power naman ang Pangulo to veto kung ano man ang kagustuhan niya. Diba? Hindi po dahil sa gusto ng mga mambabatas, no? Kasi itong mga mambabatas, hindi po yung gagawa or gagalaw, no? Hindi po yung gagawa ng mga aksyon na hindi po pabor sa kanila. Diba? Kaya dapat po mga kababayan, no? Dapat i-veto talaga ito ni President Bongbong Marcos Jr. na budget ngayon. Kasi sabi nga ng karamihan, ito na po ang pinakapangit na budget, no, na nangyari sa history ng Pilipinas. yung kanyang request kasi may National Expenditure Program. Ang daming binago ng mga mambabatas. Nako, isa pa ito mga kababayan. Hindi pala babaguhin, no? Hindi talaga babaguhin yan ni President Bongbong Marcos Jr. Pabor na pabor sa kanya yung budget di ba? Magkano po yung kanyang budget? Nasa 4 billion ata yon. Basta malaki po ang budget na inilagay ng mga mambubutas, no? Dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Gaya nga po yung sinabi ko kahapon, ipinakita po ni Mr. Rel Toker, no? May pinakamataas po. Una, Kongreso, Senado, DPWH, no? Yan po. Senado, DPWH at Office of the President. Yan po, apat po ang pinakamalaki. Ang may budget. Ikaw ba naman? Ikaw ang may pinakamalaking budget. Sasabihin mo pang, oops, ano natin to? Retokuhin natin to. Hindi mas lalong magagalit sa'yo yung mga, di ba, yung mga alipuris mo. Ibig sabihin, hindi siya sinusunod. Dagdag bawas. Kaya malaking sakit sa ulo ng presidente ngayon. What shall we do? Parang ganun. Parang binabagyo na naman siya. Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag tungkol sa... Ako hindi ako naniniwalang masakit ang ulo. Well, we had to have a look because maraming nagbago from the budget request of the different departments, and we'll have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power because tapos na sa BICAM. So na-approve na ng So wala na akong magagawa. Veto power na lang. Maraming nagbago sa request from the... Yun mga kababayan, no? I think this is all drama. Ayan palagay ko lang po ito Drama po ang lahat ng ito. Bakit? Dapat sa una pa lang sinunod nila ang presidente. Diba? Bakit? Hindi naman sila kontrapartido Hindi naman sila, unlike nung panahon ni former President Duterte, maraming congressman nga di ba? Pumapalag sa kanya. Pero dito, wala naman tayong nakikitang congressman na pumapalag sa pamunuan ni Speaker Martin Romualdez at ni President Bongbong Marcos Jr. Pero bakit hindi nila sinunod? Yung mga budget na yan. Isa lang po ang nakikita ko. This is a drama. What? For what? Para maipakita sa taong bayan na powerful po ang presidente. Para maipakita sa taong bayan na may malasakit po ang presidente sa ating mga ordinaryong Pilipino. Para ipakita sa taong bayan na magaling sila,
na sila ang, sila lang ang may malasakit sa taong bayan. Ang tanong, naniniwala ba ang taong bayan dito po sa mga dramang ito? Executive Department, panahon ni PRRD, bibihira na nagkaganyan eh. Mayroon lang na delay, kaya lang hindi yung ganyan na ang daming binago, ang daming binawas, ang daming dinagdag. Grabe, PhilHealth, zero subsidy. Ano ba yan? Nako po. Modernization ng Armed Forces. Pinagmamayabang pa naman ng Speaker of the House na top priority namin kayo, General. Sa Chief Staff, tell it to your men na we will support you all the way. Tapos, December 13, Christmas party sa kampo. Nagmayabang ang Pangulo. We will build the world-class armed forces of the Philippines. Nako. That is a source of national pride. So, eto lang mga kababayan, no, ako naniniwala na talaga ako sa ating mga kababayan na itong si President Bongbong Marcos Jr., itong si Speaker Romualdez, mga kababayan, ay puro pasikat lang. No? Papogi kung baga. No? To make them look handsome to our AFP. Ganyan ang ginagawa nila. Sabi nga, puro kayo salita, kulang naman po sa gawa. Yan po ang palagi kong nababasa sa mga comments, no? Sa ating comment section. Even though sa ibang social media content creators, kasi nagbabasa rin naman tayo at nanonood sa kanila. Nako. Yun din ang nababasa ko Puro kayo salita, kulang sa gawa. Marami nga po marami na pong hindi naniniwala sa mga sinasabi ng ating Pangulo. Sabi nila gawin mo muna bago ka magsalita. Kasi parang ang lumalabas mga kababayan ay sawang-sawa na po tayo. No? Dito po sa mga sinasabi ng ating Pangulo. No? Sawang-sawa na po tayo sa karirinig ng mga accomplishment na wala naman po tayong nakikita. Sawang-sawa na po tayo sa mga pangako na wala namang nagagawa. Diba? Galing magsalita. Yung pala, tinapyasan na ng Kamara at Senado ang modernization fund ng AFP, kalahati, 70 billion o 74, I'm not sure. 35 Malaki yan billion in-approve. Ayan. Yan, ang laki ng binawas. Education Department. Oh, isa pa to. 4 piece sa DSWD, kinatas. Dinala saan? Ayuda. Doon sa paborito ng mga pagbabatas na proyekto nila. Siyempre, doon po sila kumikita. Di ba? Bakit nagkakaganyan? Oh, It's all about leadership. yun oh. Pag mahina ang leader, wala. Kaya Tama. bayanin talaga. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. I cannot Yan na. Regain control. Yan lang sinasabi kong power, di ba? Gusto nila ipakita sa taong bayan na powerful po ang Pangulo. May malasakit sa taong bayan. Nako, wag po tayo magpapabudol dito. Sa mga sinasabing ito, budol na naman ito give you the details yet because that was we are now, that is what we are doing. We're going through item by item, line by line to see what is priority and what is not, and that's what we will come up with. We were originally scheduled to sign into law the GAA tomorrow, 20th. Pero Ako mga kababayan, no, personally, maniniwala pa ako kung magkakaganito po ang mga budget. Binabawasan kung ang Pangulo po si Vice President Sara Duterte. Mas naniniwala pa ako kung ganito ang mangyayari. Bawasan lahat ng mga pondo. Kung si Vice President Sara Duterte po ang presidente. Bakit? Mga inayutak itong mga congressman na to Di ba? Tinira po si Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, babawasan nila sa panahon po ni President Bongbong Marcos Jr. What I'm trying to point out, wala namang rigo doon sa kanila. Wala namang pong pagtatalo between House of Representatives and the Office of the President, di ba? Dapat nagkakaisa po sila. Isa po sila ng iniisip.
Or isa po ang direksyon ng kanilang mga utak. Wala eh. Mas kapani-paniwala pa kung itong mga nangyayari ngayon, nabawasan ng mga bawasan ng mga budget kung sa panahon ni BP Sara. Kasi parang maiisip natin, oo nga eh, mga ano yan eh, mga hinayutak yung mga congressman na yan, dapat lang. Nabawasan talaga ang budget nila. Kung pwede nga lang, i-zero na yan. Eh, baka nga kung ang iniisip ko ng taong bayan, sana nga ma-abolish na yung Congress na yan sa panahon, sa darating na panahon ni Vice President Sara Duterte. Diba? Pero ngayon, nako, drama lang po ito, maniwala kayo. Mukhang hindi kami matatapos pa at that time. So, I cannot give you a date because it will take as long as it will take. Yun, kita nyo. Bukas, pipirmahan na sana yung GA. Wala maraming binago ng kanyang mga kaibigang congressman and senator. So, kailan pipirmahan? Hindi niya alam. Ano yung sabi niya na ang budget is dapat ilaan sa mga proyekto that we have prioritized. Wala kasi kayong political will. Yan ang totoo. Bakit? Set an schedule. Bakit ganun ka ba ka-busy? Ganun ba kayo ka-busy para hindi ninyo ma-schedule itong budget na ito? It is part of your job. No? It is part of your obligation. No? Na madaliin na po yan kasi matatapos ng 2024. Na. Bakit ayaw nyong madaliin yan? Magano kayo, bigyan nyo ng deadline itong mga congressman, senatongs, tapos na yata kayo na lang hinihintay Diba? Trabahuin nyo na yan, nako po. Ano ba yung sinasabi niyang prioritize kaya? Sana, ibeto niya yung pagkaltas ng budget ng AFP modernization. Para naman hindi na tayo ibuli ng China sa West Philippine Sea. Pagdating ng panahon, Pati nga po yung pati yung Department of Agriculture. Well, anyway, wala naman tayong dyan. Pero what I'm trying to point out, mga kabayan, sa Department of Agriculture, kailangan po ng budget dyan. No? Kailangan po ng malaki ang budget para makaahon po ang ating mga magsasaka. Pero ito pong nakikita ng karamihan para pong wala namang kayong pakialam sa ating mga farmers No? Yun po ang nakikita natin. Parang wala kayong pakialam sa ating mga magsasaka. Binawasan po ng pondo ang ating mga magsasaka. AFP, yan mga kabayan. Saan nila nilagay? Sa ayuda. Siyempre, malakas po ang doon Diba? Malakas ang buhos ng kwarta kapag ayuda. Nako naman. kasing lakas na natin ng China. World class, sabi niya World class armed forces. Ano sa tingin niyo? Kaya ba ni PBBM na sa kanyang termino maging world class? Kaya yan. Kaya sa... Sana magdilang anghel siya. Kaya po yan sa pag-iisip sana lang. balik yung Panaginip ba? kinaltas sa AP modernization. Yung PhilHealth. Ito. Yung zero subsidy. Kailan wala, nagpaliwanag na siya Tama. Sabi niya, may subsidy man o wala, huwag kayong mag-alala. Walang nagbago sa PhilHealth. Ano walang nagbago? Lulukuhin niyo bang taong bayan? Saan napunta? Yung ikinuha niyong pera sa PhilHealth, hindi na po yun maibabalik. Yun po ang hindi magbabago. Hindi niyo na mababago yun. Nakinuha niyo na po ang pera ng PhilHealth. Tapos hindi pa kayo magbibigay ng subsidy. Malaki po ang pagkakaiba nun Yung nandyan po ang pera ninyo at kinuha nila yung pera ninyo. Sa mga contributors. Sabi ni President Bongbong Marcos Sr., walang magbabago. Kinuha nyo na nga po, paano nyo pa maibabalik yun? Diba? Papaigtingin pa natin ang serbisyo ng PhilHealth. Ni isang kusing, hindi mababawasan ang inyong benepisyo. Nako. Kung nung malaki ang budget, nako. Nung bulto-bulto ang budget, hindi ninyo inaayos yung mga benepisyo.
Ngayon pa kaya na kinuha nyo na? Di ba? Ngayon pa kaya na kinuha nyo na yung budget ng PhilHealth? Hindi pa kayo nagbigay ng subsidy. Paano nyo pa mapapalakas? Huwag nga kayo. Ito, pambubudol talaga to eh. Ha? Pinapakalma mo lang yung mga PhilHealth contributors, Mr. President, no? That's what you are trying to do. Ha? Pinapakalma mo lang itong mga PhilHealth contributors para hindi po sila mag-aklas, no? Kung mag-aklas po ang mga, kung lalabas po sila at ipapahayag nila ang kanilang mga damdamin sa EDSA, baka halos, kasi baka kababayan, ganito isipin natin ha, bawat isang pamilya ng Pilipino, baka meron isa dyan, no? Na naguhulog ng PhilHealth contribution. Ibig sabihin, kalaban mo po ang bawat isang pamilyang Pilipino, Mr. President. Dahil po dyan sa pagbalahura ninyo sa pondo ng PhilHealth. Di ba? Oh. Ang sarap pakinggan yung mga salita ng Pangulo. Kung pakinggan mo kaya lang, iba ang salita, iba ang gawa. Tama. Stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na sa insertion. Because yung insert... Yon ang problema, insertion, lalo na sa DPWH. Mr. President, Tama. salamatan ka pa namin kung busisiin nyo yung mga insertion sa DPWH. Nandyan na naman yung mga flood control projects. Ay, nako baka hindi po yan Sir Macanas, no? General Macanas. Baka hindi po yan makita kasi mismo po siya no? Mismo po siya nagsabi di mapapahiya siya ngayon pag binulat-lat niya yan. Yung flood control projects ng DPWH, di ba? Yung mga insertion daw. Ito, bibilib talaga ang taong bayan kay President Bongbong Marcos Jr. kapag may nasilip siyang insertion like AKAP. Insertion naman po ang AKAP di ba? Sabi po yan ni Senator Amy Marcos. Ang AKAP po ay insertion. Ngayon, budol ba ito? Ang tanong, bubusisiin daw nila ang mga insertion. Pero nung nakaraang may insertion na po. Binusisi nyo ba? Ang sarap-sarap pakinggan ang mga sinasabi nyo, Mr. President. No? Kung ginagawa nyo lang, isinasabuhay nyo lang. Diba? Kung isinasabuhay lang ang bawat salita, parang si Chis Escudero, napakalamig. No? Pakinggan ng kanilang mga tinig na para bang liniligawan ang bawat isang Pilipino, di ba? Yun kayo ang sarap-sarap niyong magsalita, kulang naman kayo sa gawa. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.